Nangangamba ang mga taga Sarangani sa muling pagbuhos ng ulan na posibleng magpaapaw na naman sa ilog doon. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Haji Rieta live. Haji. Kara, sa ngayon nga ay makulimlim ngayon dito sa may bayan ng Glan kung saan nasalanta nitong flash flood noong Lunes. At ito nga ang pinangambahan ng mga residente nga nakausap natin kahapon na apektado ng flash flood ng barangay Bigmargos dahil nangangamba raw sila, Kara, na baka raw kasi mauwi ito sa ulan at malakas ang buhos naman ito. Kapag raw kasi malakas ang ulan ay agad na napupuno ang ilog sa kanilang lugar na siya na mga nagdudulot ng flash flood. Sa telepono ay nakausap natin ang mayor ng Glan na si Victor James Yap at ayon sa kanya ay ihahanda na ngayon ang mga karagdagang relief goods kung saan ibibigay nga sa mga nasalanta. At kahapon naman, Kara, ay natagpuan ng isang mangisda sa Balut Island dito sa Sarangani Province, pero inaalam pa rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung isa siya sa 8 nawawalang mangisda. Sa ngayon, Kara, ay nananatiling nasa state of calamity pa rin ang 2 bayan sa Sarangani at Glan at Maasim. At paulit-ulit naman ang payo ng Philippine Navy sa mga mangisda na huwag munang pumalaot sa ngayon dahil malalaki pa ang alon sa dagat. Sa ngayon, Kara, ay naghahanda na nga itong local government unit ng Glan upang dalhin itong mga relief goods papunta sa mga affected na lugar. At Kara, na isang natin linawin, ito nga mga lumalabas na figures na 88 nawawala. Linawin natin, Kara, na yung 88 na mga na-report na nawawala ay noong Lunes pa yon, pero 70 sa kanila ay natagpuan na at isa nga yung natagpuan na kahapon at hanggang ngayon nga ay naalam pa rin kung kabilang nga siya sa 8 pang na hindi pa nakikita ngayon, Kara. Yes, Haji. So ilan na lang talaga yung nawawalang mangingisda? Yung reported kahapon sa atin, Kara, ay 8, no? Pero may natagpuan din isa. So, bali 7 na lang, pero hindi pa rin na sure itong local disaster council ng Sarangani kung isa sa mga napabalitang nawawala, Kara. Okay, Haji, ikaw nakapunta ka mismo doon sa lugar na sinalanta nitong pagbaha. I-describe mo nga sa akin, nasaan ba talaga yung mga bahay? Nandun ba sila sa gilid talaga ng ilog kaya nung umapaw ito na-wash away yung mga bahay? Karamihan sa mga bahay, likod nila yung ilog. Yung iba naman, Kara, ay nasa gilid lamang sila ng bundok. No? So parang ang paniwala nitong mga residente kung bakit na-wash out itong mga bahay, ay parang umapaw yung ilog at nagkaroon ng mudslide. No? Kaya dahilan kung bakit mas grumabi pa yung sitwasyon. At may nakita nga tayo, Kara, na isang area doon na yung ilog ay katabi mismo ng dagat o yung dagat ay yung tubig niya ay lumalabas kadugtong ng ilog. Kaya kapag malakas ang ulan at malakas ang alon sa dagat ay parang mas nadadagdagan itong tsansa ng ilog para umapaw, Kara. At yung mga residente na nakausap mo, may balak ba silang lumikas at magtayo ng bahay nila sa ibang lugar, or pag humupa itong lahat ng ito ay babalik na naman sila dun sa kanilang dating tirahan? Kara, yun nga gusto ng local government, no, na kung maaari ay alisanin nila yung lugar dahil nga landslide prone area doon. Pero yung mga nakusap natin, Kara, ay ayaw nilang lisanin yung lugar, no, dahil pamana pa raw sa kanila ng kanilang mga ninuno itong mga lupa nila at they will papatayo sila ng mga bahay nila, susubukan nilang mamuhay ulit ng normal kahit na nasira na itong mga bahay nila. At good news naman, Kara, dahil magbibigay itong local government ng 10,000 pesos sa mga pamilyang nasira ang kanilang mga tahanan, pati na yung mga bangka nila, Kara. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.